Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome, you have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You are ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Sing hallelujah. Hallelujah. You have overcome, you have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Hallelujah. You have overcome, you have overcome, you have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Oh yes, you overcome. At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's You have overcome, you have overcome. Hallelujah.
Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. Happy Amazing Sunday and I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus na lagi pong nagpapaalala sa atin ano man po ang ating mga pinagdadaanan, gaano man po kabigat, gaano ka-challenging, gaano katindi, gaano kadilim yung yugto ng ating buhay na pinagdadaanan. Biblically speaking po, tiyak na sa marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Today is another Sunday, first Sunday po, and alam naman po natin sa ating pong local church na ito, whether ikaw ay umaatin online or on-site, new Sunday, new month, meaning new series. Welcome po kayo sa July series po natin entitled Dark Nights. Can you type that in the chat? Dark Nights. Napakaganda po ng ating pong pag-uusapan because we're going to talk about yung mga moment ng yugto ng buhay po natin when God seems silent. Kung mukhang tahimik, parang tahimik po ang ating Panginoon. Sa buong buwan pong ito, pag-uusapan natin how to deal with grief, how to deal with doubt, and yung mga unanswered prayers po natin. Why? Kasi lahat po tayo ay dumadaan po tayo sa tinatawag na dark nights of the soul. Whether ikaw ay nag-aaral, ikaw ay estudyante, ikaw ay nagtatrabaho, perhaps ikaw ay company owner, ikaw ay virtual assistant, ikaw ay housewife or house husband, ikaw ay matagal ng Christian o hindi, lahat po tayo may pinagdadaanan po. Dumadating po sa punto ng buhay natin yung pinagdadaanan po nating dark nights of the soul. Now, before I proceed further, I want to see that in the chat. No? Gusto ko po makita sa comment section natin, where are you attending via Facebook Live right now? I-type nyo po sa comment section kung kayo po ay taga Luzon, San sa Luzon, Visayas, San sa Visayas, Mindanao, or perhaps ikaw po ay nakakapanood sa Europe, Asia, Southeast Asia, saan pong part ng mundo, i-type nyo po dyan. Shout out po, by the way, sa mga nakakapanood po sa atin sa Davao, meron pong tiga Visayas, Cebu, meron pong mga nanonood sa atin from Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan. We have amazing people na umaatid na po sa atin from Kingdom of Saudi Arabia, meron pong Singapore, meron pong Qatar, meron pong Dubai, meron pong taga-United States, may mga taga-Japan, taga-Norway, may taga-Paris, saan man pong panig kayo ng mundo. Shout out po sa inyong lahat. This is Pastor Paul Balgos. And yung pinag-uusapan po natin at pag-uusapan po natin for the whole month of July ay yung Dark Nights. No? Ito po yung Dark Nights of the Soul. Yung season po ng buhay natin, whether ikaw po ay nag-aaral, tatrabaho, estudyante, ikaw po ay naghahanap ng mapapangasawa, you're praying for a job. Minsan nagpipray po tayo pero napakatahimik ang langit. Minsan nag-worship tayo parang hindi natin ramdam ang presensya ng ating Panginoon. At minsan nagsiserve naman tayo pero parang nakikita natin yung hindi gumagalaw ang Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, nararanasan po natin yan bilang po mga followers ni Christ, bilang mga mananampalataya. Normal ito. Kaya lang ang masakit kong minsan, ang pinakamasakit at pinakamahirap na bahagi po ng ating suffering ay hindi po yung sakit. Pwede po bang i-type niyo sa comment section, sakit? What kind of pain you are going through right now? Sometimes we are going through pain of finances, yung iba naman pain of the past, yung iba yung pain of failure, yung iba yung sakit ng mga pagsisisi nila, mga disappointments nila, whether ito ay sa disappointment nila sa kanilang sarili o sa ibang tao. Ang pinakamahirap na bahagi po ng suffering na pinagdadaanan po natin ay hindi yung sakit, yung nararamdaman natin, kundi yung katahimikan po ng ating Panginoon during our suffering. Now, bilang opening topic ng ating pong July series, pag-uusapan po natin ang isa sa mga maganda, ultimately si Jesus Christ, no, yung pinaka main character, no, ng Bible, no. Pero merong isang character sa Bible na pwede natin makitaan ng isang pananampalataya, isang uri ng pagsunod, isang uri ng isang buhay na kung saan makikitaan natin ng mga application sa ating po Christian living. Ganito rin po yung naranasan ni Job. Nawalan po siya ng pamilya, nawalan po siya ng kayamanan, yung kanya pong kalusugan, yung kanya pong suffering sa family, suffering sa
sa money, suffering sa wealth, suffering sa kalusugan, halos pati yung mga kaibigan niya. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay hindi yung nawalan siya ng pamilya, nawalan siya ng kayamanan, nawalan siya ng kalusugan, pero yung pinakamasakit po sa suffering niya, yung pakiramdam niya po na hindi siya nakikita ng Diyos. Now, the million-dollar question na sasagutin po natin ay paano po ba tayo mag-respond kapag parang wala ang Diyos sa pinagdadaanan natin? Parang wala ang Diyos. Pero sa totoo lang, kumikilos pa rin po ang Diyos sa ating buhay. Kaya naman po sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakakapanood sa ating pong online pananambahan. Samahan niyo po ako sa topic po natin for today entitled Faith in the Dark. Can you type that in the chat? Faith in the Dark. If you have your Bibles with you, samahan niyo po ako sa Job chapter 23, verses 8 through 10. Basahin po natin ito and then later on, pag-usapan natin. Let's get the context. Tignan natin ano yung mga pwede nating matutunan sa ating pong Christian living. Sabi po ng verse 8, I go east, but he is not there. I go west, but I cannot find him. I don't see him in the north, for he is hidden. I look to the south, but he is concealed. North, east, west, south. Depende sa paano po kayo nakaharap. Basta north, east, west, south. So pinakita nito ni Job, sabi niya, umunta ako sa east, wala siya. Umunta ako sa west, hindi ko siya matagpuan. Hindi ko siya nakikita sa north, hindi ko siya nakikita sa south. Pero sabi ng verse 10, but he knows where I am going. And when he tests me, I will come out as pure as gold. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Ito po yung moment na kung saan Job was being tested. Job was really going through tough times of his life, suffering from family, finances, suffering sa kanyang kalusugan. And I believe makakakuha po tayo ng mga life application principles sa buhay po natin bilang mga tagasunod po ni Kristo. Sometimes ganito rin po ang ating mga pinagdadaanan o perhaps dumaan ka na dito, dadaan ka pa lang dito, or dumadaan ka ngayon sa suffering na pinagdadaanan mo. Pero makikita po natin sa mga verses na ito yung contrast, no? Hindi makita ni Job ang Diyos, pero hindi kailanman nawala si Job sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, I want you to understand na kapag katahimik po ang Diyos, hindi po ibig sabihin wala siya. Just because God is silent doesn't mean He is absent. Sometimes God is hiding His face not because He abandoned His children, but because He is accomplishing something deeper than we can presently understand. Minsan po akala natin tinatago ng Diyos yung kanyang mukha, yung kanya pong pagkilos sa ating buhay, pero hindi niya po tayo inabandona bilang po mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, hindi niya po tayo iniwan. Why? Kasi God is accomplishing something. May ginagawa ang Panginoon na mas malalim sa pagkakaunawa natin, sa pag-iisip po natin. Naalala ko po yung sinabi ni Warren Wiersbe. Sabi po niya, God is always at work even when He is silent. Lagi pong kumikilos ang ating Panginoon kahit siya po ay mukhang tahimik sa mga suffering na pinagdadaanan po natin sa ating pong mga buhay. So the question is, the million-dollar question that we are about to answer today, tonight, this afternoon, depende anong oras po kayo nakakapanood. Be excited. I want you to type that in the chat, be excited. Or yung iba siguro, I am excited. I-type nyo po sa comment section. The million-dollar question is, how should we respond when God seems absent? Paano tayo magre-respond kapag mukha o parang tahimik ang Lord sa mga suffering po na pinagdadaanan natin sa ating pong buhay? Number 1, sabi po ng verse 8, I go east but He is not there. I go west but I cannot find Him. Verse 9, I do not see Him in the north for He is hidden. I look to the south but He is concealed. How do we respond when God seems silent? Number 1, seek His presence. I want you to type that in the comment, seek His presence. Ano yung respond ng isang Christian, ng isang mananampalataya sa mga panahon na parang absent si Lord sa kanyang pinagdadaan ng suffering? Number 1, seek His presence. Si Job, makikita po natin,
By the way, sa pagkakasulat po ng writer na ito, yung naghanap po siya sa every direction. Kaya nga kanina, north, east, west, south. Sa taas, sa kanan, sa kaliwa, sa ibaba ng kanyang compass. Hinanap niya ang ating Panginoon. Kaya po yung salitang find sa Hebrew word po ay masa, na ang ibig sabihin to discover, encounter, or to find after searching. Job wasn't running from God. Hindi po tumatakbo papalayo si Job sa Diyos. Kagaya ng ginagawa ng maraming mga Christian ngayon. Job was not running from God. He was running for God, or he was running after God, or pakinggan nyo maiging ganda nito. Hindi po tumatakbo ang Diyos papalayo. O hindi po tumatakbo si Job papalayo sa Diyos. Job was desperately pursuing Him. Hinahanap niya ang Diyos. Kaya nga po yung Hebrew word po niya na masa, to search until you find, ibig sabihin, hindi sumuko si Job kahit hindi niya nararamdaman, kahit wala siyang nararamdaman, kahit hindi niya masyado naiintindihan. May mga punto sa buhay po natin na hindi po natin maintindihan yung mga pinagdadaanan natin. Bakit sa dinami-dami ng mga tao dito sa mundo, bakit ako yung nagka-cancer? Bakit ako yung dumaan sa ganitong sintomas ng sakit? Bakit ako yung dumaan? Bakit ako yung iniwan? Naging tapat naman ako. Naging faithful naman ako sa asawa ko. Bakit ako yung niloko? Bakit kami ay nalugi? Naging tapat naman ako sa pagbibigay sa ating Panginoon. Bakit ako dumadaan sa mga ganitong moment ng ating buhay? Kapatid, hindi po aksidente yung ating pong pinagdadaanan. At sa mga pinagdadaanan natin ng mga ganito, we should continually seek His presence. Yung salita pong English word po doon sa verse 9, makikita niyo po dyan yung He is hidden. Type nyo nga po sa comment section, hidden. Galing po yan sa salitang Hebreo na satar. Nang ibig sabihin ay to hide or to conceal. Hindi ibig sabihin na umalis ang Diyos. Nakatago lang ang Diyos sa paningin ni Job. May malaki pong difference yung God is hiding at saka yung God is absent. God is never absent. Perhaps God is hiding His face. Pwede siyang hidden, pero hindi siya absent. Bigyan ko po kayo ng mga example. Ganito rin po yung naranasan ni David sa Old Testament. So Psalm 10 verse 1, why, Lord, do you stand far away? Ganon din po yung naranasan po, yung sinabi ni Isaiah. Sa Isaiah 45 verse 15, ang sabi, truly you are a God who hides Himself. Tandaan po natin, pwede pong parang nakatago si Lord, parang hindi natin nakikita yung kanyang pagkilos, pero hindi po siya absent. Let me just repeat it. Magkaiba yung hidden sa absent. Kapag katahimik ang Diyos, hindi ibig sabihin na hindi siya kumikilos. Perhaps kaya po hindi natin makita ang ating Panginoon sa mga pinagdadaanan natin dahil tayo po ay nakafocus sa takot, tayo po ay nakafocus sa pangamba, tayo po ay nakafocus sa mga pagdududa natin, sa mga disappointments natin, nakafocus tayo sa tao instead kay God. At kapag ka-feeling po natin malayo ang Diyos, keep on seeking His presence. How do we seek His presence? Keep on praying. I-type nyo nga po sa comment section, keep on praying. Magpatuloy kang manalangin, lalong-lalo na sa mga panahon na ang hirap manalangin. Keep on reading the Bible instead of reading yung mga negative comments. Kung nandito rin naman ang Bible mo, that's not bad. Basahin mo. Kung nandiyan ang Bible app, kung hardbound naman, basahin mo. Basta keep on reading the Bible. Keep on worshiping kahit mahirap, kahit very challenging. Lord, even when I don't see it, even when I don't feel it, Lord, you are still working and I'm going to seek your presence. I will keep on obeying you. Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo that we should not let temporary silence produce permanent surrender. Huwag natin hayaan na yung mga temporary na katahimikan ni Lord sa ating buhay ay mag-produce ng permanenteng pagsuko. Do not surrender your identity with Christ or in Christ. Do not surrender that blessing. Do not surrender your identity. Why? Kasi yung feelings natin, pwede po yan mag-fluctuate. Pero ang katapatan po, God's faithfulness will never change. Hindi basihan ng feelings. Ang basihan natin ay ang faithfulness ng ating Panginoon. Why? Because yung feelings po natin pwedeng magbago, pwedeng mag-fluctuate. Pwedeng okay ka ngayon, pwedeng bukas hindi. Pwedeng maramdaman mo si Lord ngayon, pwedeng bukas hindi na. Our feelings, our heart, yung nasa puso po natin, is deceitful above all else. Who can understand it? Sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9. So what should we do? Or how should we respond
When God seems absent, number one, seek His presence. Pwede po bang palakpakan natin sa comment section ng ating Panginoon? Mag-emoji po kayo dyan ng clap or naman paulanin po ninyo ng heart sa mga nakakapanood po ngayon ng ating online pananambahan. Seek His presence. Pangalawa, sabi po ng verse 10, sa part po ng yung chapter 23, verse 10a. Sabi ng Bible, but He knows. Hinahanap ko sa north, sa east, sa south, sa west, wala. Pero sabi ng verse 10a, yung pinakaunang part, but He knows where I am going. Hinahanap ko si Lord, pero, conjunction, alam niya kung saan ako papunta. How to respond when God seems silent? Number one, seek His presence. Pangalawa, settle in His providence. Pwede po bang i-type natin sa comment section, settle in His providence. Kung masipag-sipag naman po kayo para matulungan nyo yung mga latecomers natin. I-type nyo na po yung first point at saka yung second point. Seek His presence. Pangalawang S, settle in His providence. After searching everywhere, north, east, west, south, nag-shift ang focus ni Job. Hindi na sa, where is God? Nag-shift na siya sa, hindi sa, saan si Lord? From, nasan si Lord? Papunta sa, alam ni Lord kung nasan ako. Yung salita pong knows, galing po yan sa salitang Hebrew na yada, na ang ibig sabihin ay, hindi lamang po ito simpleng alam. Ibig sabihin nito, intimate, personal, complete knowledge, all-knowing. Ibig sabihin, alam ni Lord, God is a personal God. God is a relational God. If you are His, kahit nga hindi ka anak ng Diyos, nilikha ka ng Diyos, alam ni Lord kung anong pinagdadaanan mo eh. Ano pa kayang ikaw ay nananampalataya sa Diyos? Kaya kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo, alam ng Diyos yung dahilan ng bawat pagluha mo. Alam ng Diyos yung dahilan ng bawat lungkot na nararamdaman mo. Alam niya yung confusion mo sa iyong identity, sa iyong calling. Alam din ni Lord pati yung future mo. Kaya po yung phrase na, where I am going, o yung my way sa ibang version, ibig sabihin po niyan, life journey. Akala ni Job, magulo yung buhay niya. Pero sa perspective ng Diyos, lahat ay nasa ilalim ng kanyang sovereign plan. Lahat ay nasa ilalim ng kanyang sovereign control. Meaning, whatever he is going through, God is still in control. Ganun din po sa ating buhay. Whatever you are going through right now, perhaps sa pera, sa kalusugan, perhaps sa yung relationship with your spouse, with your siblings, perhaps nagkakagulo kayo sa ministry, sa yung family, God is still in control. Hindi mo alam kung gagaling ka pa, hindi mo alam kung maaayos pa itong pinagdadaanan mong problema, but God is in control. I-type niyo po sa comment section, God is in control. Yan po ang ibig sabihin ng providence. God is managing what you cannot understand. May mga bagay na hindi mo maunawaan sa ngayon. May mga bagay na hindi mo magets na bakit sa'yo nangyari to. Pero yun po ang ibig sabihin ng providence. God is managing what you cannot understand. God is managing what you cannot control. Everything na pinagdadaanan po natin, kaya naalala ko po yung New Testament passage sa Romans chapter 8 verse 28, sabi po ng Bible, and we know that God causes everything. Can you type that in the chat? Everything. God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. If you're a Christian, God has a purpose for you. Ang purpose po ng ating buhay is to glorify God, to be like His Son, and to be the salt and light of this world. Hindi sinasabi na all things are good. May mga pangyayari sa buhay that seemingly bad, seemingly not okay, pero hindi sinabi ni Lord na hindi niya kayang gumawa o kumilos ng mabubuting bagay at palabasin ang kanyang kabutihan at ang kanyang plano kahit masama ang nangyayari sa buhay mo. Kung pinagsalita nga ni Lord ang donkey sa Old Testament walang imposible sa ating Panginoon. God works through all things. Sabi po ni A.W. Tozer, nothing enters the life of a child of God by accident. If you are a child of God, if you are a Christian, if you are a follower of Christ, walang pangyayari sa buhay mo na aksidente. Ibig sabihin, lahat po ng pinagdadaanan mong sakit, dalamhati, God allowed it to happen and God has a purpose. Trust His providence. Instead of asking, Lord, nasan ka? Ang tanongin mo, Lord, ano ang itinuturo mo sa akin?
Instead na sabihin mo, Lord, bakit ako? Sabihin mo, Lord, ano ang gusto mong matutunan ko? Bakit inalaw mo ito sa aking buhay? Kapag ka hindi mo na maintindihan ang plano mo, magtiwala ka sa planner mo. See to it na si God ang planner mo. Trust God. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon, pwede po bang i-type sa comment section, trust God. Diba sabi ng kanta, I trust in God, my Savior, Lord. Trust God. Kahit hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman, trust God. God is working even when you cannot understand your circumstances. I-surrender mo ang mga plano mo kay Lord. And sometimes kapag kayong plano mo ang sisira sa buhay mo, willing si Lord na sirain ang plano mo. Choose faith over fear. Paniwalaan mo na ang ating Panginoon ay may purpose na mabuti lagi. At ang purpose ng Panginoon ay para sa ikabubuti ng kanyang anak. And ultimately, para sa ikalalalawalhati ng kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? So, maaaring pumasok na sa isip nyo, ano nga ba yung pagbibigay o pagbibigay sa church? So, sa pagbibigay, dito ginagawa natin yung, nagbibigay tayo kay Lord. And hindi lang siya basta nagbibigay or hindi lang siya basta obligation. Nagbibigay tayo or pinuput natin yung trust natin sa Creator ng heaven and earth. Baga, binibigay mo yung pagtitiwala mo doon sa future mo, yung sa present mo, para doon kay Lord mismo. And also, hindi lang din tayo nagbibigay para, para maambunan tayo ng blessings. Nagbibigay tayo kasi in this way, natatama yung perspective natin as a Christian. And also, mas lumalalim din yung pananampalataya natin kay Lord. So, biruin mo yun, magbibigay ka. Especially naman kapag, gipit na gipit ka na pero magbibigay ka pa rin kay Lord. Hindi lang siya basta nagbibigay ka kasi para sa expansion ng kingdom ni Lord. Nagbibigay ka kasi, alam mo, si Lord yung nagpo-provide sa iyo eh. Baga, siya yung bahala dun sa future mo. And alam mong hindi ka mawawalan kasi yung binibigay mo, hindi lang para sa kinabukasan mo. Binibigay mo yun para na rin sa relationship mo or ikakalalim pa ng relationship mo kay Lord. And also, as a student naman, syempre, estudyante pa lang naman ako. Wala pa naman akong talagang trabaho na, na source of income, sabihin na natin. Una, syempre, nung nalaman ko na yung sa pagbibigay, syempre, medyo nag-click sa akin yun na parang, anong gagawin ko dito? Wala naman akong source of income. So, ginawa ko, binigay ko pa rin kay Lord kahit na ito lang yung kaya ko. Pero, may dumating sa point na parang, alam mo yun, anong gagawin ko? Wala akong baon. Anong gagawin ko? Wala akong panggastos. Pero, hindi mo mamamalayan, may ginagawa na palang way si Lord. So, nung kinabukasan, unexpected pa. May pinadala si Lord na, nagbigay ng provision, ng mga gastusin. And isipin mo yun na kahit maliit pa lang yung nabibigay mo, pero malaki na kaagad yung binabalik ni Lord sa'yo. So, hindi ka talo kapag nagbigay ka kay Lord eh. Kumbaga, panalo ka kasi yung isipin mo yung maliit lang na tinanim mo, pinapalago na yun ni Lord as hindi lang sa, yung parang alam mo maliit lang din yung babalik, pero mas malaki pa pala yung ibabalik sa'yo ni Lord. So, in-encourage ko kayo na magbigay rin kayo kay Lord and try nyo rin and malalaman nyo kung gaano ka-sovereign si Lord sa pagpo-provide niya di lang para sa mga pangailangan natin and also sa security na rin ng future natin. So sige po, manalangin po tayo para sa ating pagbibigay. Lord, maraming salamat po sa araw na ito that you gave us this provision, Lord. Pinagkakatiwala po namin itong mga provision na ito, Lord. Ito mga natanggap po namin mula sa inyo, Lord, and pinagkakatiwala po rin namin sa inyo ang aming future, Lord. We pray, Lord, na itama niyo po ang aming mga perspective, Lord, kung meron mga hindi tama, Lord. And I pray, Lord, na sa aming pagbibigay ay mas lumalim pa po ang aming pananampalataya sa inyo, Lord. And we know, Lord, na hindi mo kami pababayaan dahil ikaw ang great provider, Lord, sa araw-araw. And also, hindi lang
sa present na pangangailangan namin and also sa amin na rin sa future na rin po namin. And we pray Lord that we honor you, and we thank you Lord sa lahat ng mga provision mo Lord, in Jesus name, amen. Muli ako nga po pala si Lisan Vernol, one of the core leaders of Amazing Hope Crossover Campus. Maraming salamat. Hallelujah. How should we respond? Recap lamang po tayo sa mga kakarating pa lamang po sa ating pong online pananambahan. How should we respond when God seems absent? Yung feeling mo parang wala si Lord. Number 1, anong unang S? Seek His presence. Pangalawa, settle in His providence. Pangatlo, sabi po ng verse 10b, di hinanap niya sa north, sa east, sa west, sa south, wala. Pero sabi ng verse 10. And sabi ng, basahin muna natin yung buong verse 10. Yung verse, yung una, yung A. But He knows where I am going. Sabi ng verse 10b, and when He tests me, I will come out as pure as gold. How should we respond when God seems absent, kagaya ni Job? Seek His presence. Pangalawa, settle ka dapat sa kanyang providence. Pangatlo, shine through His purifying. Shine through His purifying. Magningning ka. Type nyo nga sa comment section, shine. Hindi lang tayo, si Job, pakinggan maigi, si Job, hindi lang siya ginag-guide ni God, nire-refine pa niya si Job. Ganon din po sa ating mga mananampalataya. Ang Diyos ni Job ay Diyos din po natin. Ang sinasampalatayanan ni Job na God ay yun din po yung God na sinasampalatayanan natin. Yung God ng Old Testament, siya rin po yung God ng New Testament. Yung God ng first century Christians, siya rin po yung God natin even up to now. At yung God na tumutulong kay Job at nag-refine kay Job, nag-allow kay Job, bakit siya dumaan sa ganitong klase mga suffering, siya rin po yung Diyos na nag-guide at nagre-refine sa iyo at sa akin. Wow, what a word! Yung salita pong test, yung English word po na yan, galing po sa Hebrew word na bahan, nang ibig sabihin ay test, examine, refine. Can you type that in the chat, refine? Para pong goldsmith, nakita kayo ng mga panday, sinusunog nila yung ginto, yung iba panday, yung iba naman, di ba, iba espada, iba naman mga hikaw, mga singsing, sinusunog nila yung ginto, hindi para sirain, kundi pinapainit nila ito para ma-refine. Ganda. Habang umiinit itong gold, umaangat yung impurities, at yung fire, yung apoy, hindi po siya masarap, mainit po siya, pero yung fire, ito yung gold, ito yung fire, nire-remove niya impurities while preserving what is valuable. Ganon din po sa ating pananampalataya. Yung problema, yung suffering na pinagdadaanan po natin, yan po yung ginagamit ni Lord para tanggalin yung mga hindi magagandang bagay sa atin at para i-preserve yung mga valuable na mga bagay sa atin. Yung ating faith, yung ating hope, yung ating love, yung ating patience, yung ating kindness. Kaya kapatid, kapag may pinagdadaanan ka ngayon, hayaan mong makita ito sa lente ng salita ng Diyos. God is not punishing you. God is purifying you. Yung gold po sa Hebrew word, sahab, na ibig sabihin ni purify, value, and proven character. Ibig sabihin si God wasn't making Job weaker. God allowed Job to go through suffering for him to become stronger in his faith. At para mas maging magandang testimony at para mag-glorify ang ating Panginoon. Yan po yung dahilan bakit tayo nagiging valuable sa mata ng Diyos. Hindi dahil sa pinagdaanan natin, ultimately dahil diligtas ka ni Kristo, dahil sinampalatayanan mo si Kristo, pero mas nagiging maayos yung ating character every time that we go through suffering. Yan po yung nagpapatatag at nagpapalabas ng ating pong pananampalataya. 1 Peter chapter 1 verse 7 says, these trials, yung mga pagsubok, sabi ni Apostol Pedro, etong mga trials na to, these trials will show that your faith is genuine. Yung mga pagsubok, ginagamit daw ito ni God para ipakita na yung pananampalataya mo ay totoo. Sa pagsubok na ikita kung totoo o peke ang pananampalataya. Sabi ng Bible, it is being tested as fire.
tests and purifies gold through your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it brings you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Kapatid, yung furnace, itong apoy, nire-reveal niya kung ano yung tinatago ng comfort. Nasang comfort ka ngayon. Perhaps komportable na tayo sa pera, komportable na tayo sa pamilya natin, komportable na tayo sa lifestyle natin, komportable na lang tayo ultimately sa sin. Pero yung mga problema na yan, pinapadaan niya ni Lord kasi yan yung nagre-reveal ng mga itinatago ng ating comfort. As Adrian Rogers said, a faith that cannot be tested, cannot be trusted. Kaya kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, let me just encourage you before I end. Don't waste your pain. I-type niyo po sa comment section, don't waste your pain. Huwag mong hayaan at huwag mong pabayaan ang mga suffering na pinagdadaanan mo yon. Merong purpose yan. Behind every pain, there's a purpose. Kapag ka-Christian ka, lalong-lalo na kapag follower ka ni Christ, walang tapon. Pakinggan maigi. Walang tapon na sakit. Hayaan mong gamitin ito ng Diyos na maging, ba't inaalaw ni Lord? Para mas humble ka, mayabang ka na kasi. Para mas maging prayerful ka, hindi ka na kasi nagpipray. Para mas maging compassionate ka, wala ka na kasing nararamdaman. Para mas maging dependent ka na kay Lord kasi dumarating sa punto ng buhay mo, mas dependent ka na sa pera, mas dependent ka na sa jowa, mas dependent ka na sa asawa mo, mas dependent ka na sa mga bagay kaysa sa Diyos. Kapatid, as I end, marami sa atin, people are often inspired not by Christians who avoid suffering. Ang mga tao po sa paligid natin, nai-inspire po sila sa mga Kristiyano na hindi uma-avoid ng suffering. Sila po ay nai-inspire sa mga Christian po na nananatiling tapat sa gitna ng suffering na kanilang pinagdadaanan. Kaya allow trials to shape your character, to shape your Christ-like character. Imbis na patigasin, pakinggan nyo maigi. May mga taong dumadaan sa problema ngayon, dalawa ang resulta. Either titigas lalo ang puso mo sa harapan ng Diyos o lalo siyang lumalambot, lalo siyang sumusunod, lalo siyang nagpapakumbaba. Mag-respond ka sa mga difficulties na pinagdadaanan mo with obedience rather than complaining. Mamuhay ka na kung saan live in a way that reflects Christ's character so that other can see God's refining work in your life. So in conclusion, meron pong isang goldsmith, meron pong nagtanong sa kanya. Ang nagtanong sa kanya, sabi ganito, paano malalaman kapag tapos na yung nire-refine niya na ginto? Ngumiti lang yung isang goldsmith at sinabi niya, kapag ka nakikita ko na yung sarili kong reflection sa ginto. Mga kapatid, that's a nice illustration para sabihin kung paano tayo makaka-relate dun sa story na pinag-usapan natin. Ganito rin pagdating po sa ating pananampalataya. Hindi niya tayo hinahayaang dumaan sa apoy. Hindi tayo inaalaw ng ating Panginoon na dumaan sa mga suffering, sa mga problema para sirain tayo. Hinahayaan niya tayo para mas makita sa atin. Hindi yung reflection ng sarili natin, kundi yung reflection ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo sa ating buhay. Ang tawag po natin dyan ay Christ-likeness. Pwede po bang i-type niyo sa comment section, Christ-likeness? Kaya tandaan po natin, seek His presence, kahit parang tahimik siya. Settle in His provision, dahil alam niya ang pinagdadaanan mo. Shine through His purifying, dahil may purpose po ang bawat buhay na ating pong pinagdadaanan. Pwede po bang tayong lahat ay pumikit at tayo po ay manalangin? Praise God. Are you walking through dark season today? Kapatid, tanungin kita, ikaw ba ay naglalakad sa madilim na yugto ng iyong buhay ngayon? Kung dumadaan ka ngayon sa madilim na season ng iyong buhay, huwag mong sukatin ang presensya ng Diyos base sa feelings mo, base sa nararamdaman mo. I-measure mo ito sa pamamagitan ng kanya mga pangako. Keep seeking even when you cannot see yung mga inaasahan mo sa Panginoon. Keep trusting kahit hindi mo nauunawaan. Keep on shining dahil si Lord ay nire-refine ka. Kapatid, habang tayo ay nananalangin, the same God who seems silent is still sovereign, still present, and still working in your life today. Lord, I pray na patuloy niyo pong ingatan ang akin po mga kapatid na naririto. I pray that you
that you protect them, Lord God, habang sila po ay dumadaan sa ganitong suffering. Lord, I pray na makita po nila ang dakila mong plano para sa kanila mga buhay. Lord, I pray that you would provide for them. I pray, Lord God, that you would provide not just financially, but Lord, yung peace na kinakailangan po namin. And kung ikaw ngayon ay ngayon ka lang nakapakinig, and if you want to surrender your life to Christ, maybe you have a religion, maybe matagal ka nang nag-church, pero I want you to understand that we cannot be saved by our good works. We cannot go to heaven by our own religion. We cannot go to heaven because we are a good person. We are going to heaven because of our faith in Christ. Because of what God has done through Christ on the cross for us. Admit that you are a sinner. Admit that you cannot save yourself. Aminin mo na hindi mo kayang linisin, ayusin at baguhin ang iyong sarili. And starting today, put your faith in the finished work of Christ. Sabihin mo, Lord, I confess that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. I admit, Lord God, and I accept your free gift of salvation and forgiveness. Patawarin niyo po ako, Panginoon. I am repenting of my sins. Lord, patawarin niyo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko po ito. And starting today, Lord, I am putting my faith in your finished work. Lord, sa mga kapatid ko naman ngayon na mayroon matinding pinagdadaanan, Lord, I pray that you would restore them and provide for their needs. I speak, Lord, provision and breakthrough after breakthrough sa mga areas po ng kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos sa pamamagitan ng mensaheng ito ay magta-type ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos. Praise God. Come on, pakiclick nga po sa inyong screen ngayon yung heart react. Paulanin po natin ang puso. Ito pong atin pong live session ngayon, live preaching po natin. And pwede po bang i-type niyo, if you've been blessed by this message, i-type niyo po sa comment section, I am blessed. I-type niyo po yan. And kung hindi naman po ko aabuso masyado, pwede niyo pong i-share. Ako po ay I am highly encouraging you to share this live stream sa inyo po mga timeline so that other people, perhaps kagaya mo may pinagdadaanan din sila, ay ma-enlighten at makareceive po sila ng mensahe po ng kaligtasan sa pamamagitan po ng mensahe po natin po pinag-usapan. This has been Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus na nagsasabing, God loves you. Pagpalain po kayo ng Panginoon, and see you next Sunday for the second installment ng ating July series entitled Dark Nights. God bless and bye-bye.